bahagi ng buhay ni Kibuloy paggabi. Marami ang kumakamot pag siya ay nangangati. Kayang-kaya niya mang manyakain ba siya'y nasaan. Basta merong Inday Sarang handa siyang protektahan. 非常高兴及吉祥双虎。 Alright, what's up? What's going on, mga kamatis mga kaibigan? I will have to speak in English because I will tag Mutahar from Some Ordinary Gamer, and hopefully this gets international traction, at least the first part of my video, because I would like to announce to everyone that our government did something correct. Because besides the Senate giving Kibuloy a hard time with the hearings, now and forever, he also has a case from our Department of Justice. It's a criminal case filed against him, and he needs to appear in court to post bail. Okay, clap your hands, everybody. Alright, so that's all the English I have. That's all the lunch money from the English I have. I have to return to the Tagalog so that my Filipino audience is amazed. So, what's up mga kamatis, mga kaibigan? Kayo na lang bahalang mag-tag kay Mutahar. I-clip nyo yung aking baku-bakong Ingles. At panoorin na natin ng magandang balita kasi nga po ay, eto na po, gumugulong na yung hustisya dito sa ating Pilipinas. Ang tanong na nga lang po talaga kung poprotektahan pa siya ng mga taong punoprotekta sa kanya. I-review natin lahat ng nagprotekta sa kanya, yung Big Three sa Senador, si Cynthia Villar, of course si Amy Marcos, and si Robin Padilla, and sino pa ba? Yung, of course yung mga DDS, ano naman yan mute and academic na yon. So, let's watch this kasi nga may arrest warrant na kay Kibuloy. Isa na siyang fugitive or fugitive. Tuloy natin. Kasama ang kanilang mga prosecutor at Justice DOJ ay pag-uusapan pa nila itong kaso ngayon, Ella, kasama ang kanilang mga prosecutor. At kaugnay nga niyan, o kaugnay ito sa inilabas na warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. So, yan na, meron ng warrant of arrest kay Kibuloy. Oh my gulay. Laban kay Apollo Kibuloy at 5 pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada. Okay, ang maganda dito mga kamatis, mga kaibigan, kasi meron din siyang warrant of arrest sa Senate. So siguro dapat lang na kapag pagpunta ni Kibuloy sa Department of Justice, huli agad ng Davao City na nakaabang na yung marshal ng Senate. Tapos idalin siya sa Senado para doon siya makontem. Panalo ang Pilipino dahil mananagot na si Kibuloy. Pero since malapit na ang midterm election, tandaan po natin yung mga muka ng mga senador na sumuporta kay Kibuloy, di ba? Si Robin pa naman hanggang 2028 yan Pero nasa presidential survey yata siya or nasa vice presidential survey. So, iwasan nyo na lang. This guy called Kibuloy a hero. Of course, even if he is a senator, he has the constitutional right na magkaroon ng freedom of speech and expression. But it is also my constitutional right to disagree with you. Diba? Kasi how can this be a hero? Itong tao na to, isang pugante sa mata ng ating dito sa Pilipinas at isang pugante din sa Amerika. So, no. Sorry, liver lover boy. Ang dami kasing nadala talaga sa charisma ni Robin. Makarismatic talaga siya. Sino yung susunod? Sino pa yung susunod dito? Kasi may 3 more senators. Si Amy Marcos, alam naman natin yun, di ba? Of course, ayan, si Amy Marcos. Ano bang ginawa ni Miss Amy Marcos? Si Amy Marcos kasi low-key DDS yan. Si Amy Marcos kasi, she is up for re-election. I would suggest, mga kamatis, mga kaibigan, Juan Marcos is enough. Actually, si House Speaker din naman Marcos. Okay na yon, sila yung magakampi. Kasi hindi mo alam talaga kung nasaan yung puso ni Miss Amy Marcos. So, dyan na lang siya. Ano na lang siya, maging friend ni Kibuloy for life. Di ba? Pwede ka naman bumisita sa selda, madam. And of course, si Miss Cynthia Villar na alam niyo naman yan. Ewan ko ba kung why the people keep choosing the Villar. Paulit-ulit na yan. Kasi ewan ko lang kung up for re-election siya.
But I think limit na siya sa 2025. Yun na yung pang 6th year niya, di ba? So enough. Ano bang sabi niya? Family friend niya daw si Quiboloy. Oh, edi maging friends na lang kayo for life. And of course, yung mga DDS natin na mga senador. Alam naman natin yan. So ngayon kasi nangunguna si Bongo at saka si Bato yata sa senatorial ball. So malamang tatakbo yung mga yan. Pero I would suggest mga kamatis, mga kaibigan, as early as now, remember this content. Remember this advice. These people are the one who protected this person, Quiboloy. For what? What is the reason? What is the rationale? Is it because of due process, 'di ba? Yung pag-craft ng legislation ng ating mga senador, that is their parliamentary right. May due process din 'yon. Pero anyari, ayaw nilang gamitin. Mali naman 'yon, 'di ba? Gamit-gamit tayo ng utak, iwas-iwas din. Pero kung hindi nyo naman kaya, iwasan nyo pa rin. Pigilan nyo yung sarili nyo. Diba? So, these are the senators na sa tingin ko, in my honest opinion, dapat nyong iwasan pagdating ng 2025. Now, let's go to the main event. Yung numero 1, yung biggest. Hindi naman siguro biggest siguro si Robin Padilla. Pero yung low-key. Kung ba may top 1, may top 2. Ito si number 2. Quiboloy at ng Sunshine Media nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Apollo Quiboloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Ito ngayon kasi pugante na si Quiboloy. Now, kung talagang gusto nyo ng due process, why not encourage him na sumuko na lang? Diba? That's the right thing to do. Kasi magpo-post lang ng bail tapos na. Kaso nga lang talaga there is imminent threat doon sa kanya na i-contempt siya at ikulong sa Senate floor. 'Di ba? May aircon naman doon eh. Hindi tulad ng mga classroom niyo, madam. Tsaka na lang yun sa DepEd. Pero all I'm saying is this, madam, if your claim is truly due process, why not encourage your Quiboloy? And mamaya, syempre, hindi mawawala itong litanya ko nang hindi kasama yung mga DDS vloggers kasi dadaanan din natin sila. Kasi ngayon, hindi mahanap si Quiboloy. Natagpo ang hindi mahanap kung nasaan man siya. So, banda dulo. Ito, pakinggan natin to. Pakinggan natin. Achieved in trial by publicity. Okay, ayun o. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Ayan, a day in court. Now, this is your chance to have the day in court. Diba? Ang sarap-sarap balikan talaga nitong mga nagde-defend kay Quiboloy ngayon na bumaba na yung kaso niya. Diba? After nyan, pagka-post niya ng bail, dadalhin siya sa Senate. Sana ganun yung mangyari. Of course, wishful thinking lang ako. Malayo pa ang Pasko pero nagwi-wish na ako. Pagkatapos nun, sana yung extradition naman sa FBI. Ang problema kasi kitang-kita mo talaga na itong mga tao na to is protecting Quiboloy. And you know, natutuwa ako dahil yung survey shows na hindi na si Sara Duterte ang number 1. Talagang taking the hit siya kasi kitang-kita kung he is protecting yung interest niya ng, I don't know, ng mga Duterte sa China, and then he is protecting the Duterte's interest kay Quiboloy. Malinaw yan. Kahit sinong tangang DDS vlogger, alam niyan. Kaso syempre, hindi nila sasabihin sa inyo yan. Ganun lang sila dyan. Nakukuha nyo ba? O sige, bonus, yung mga DDS vloggers, tingnan natin. So, Banat Bay, ito kasi very recent itong picture na to. 3 weeks ago to. Alam mo, nakita mo si Quiboloy in flesh. Nakita mo yung appointed son of God in flesh. Napanood ko pa yung lecture mo about sa religion and kung yung justification kung bakit yung appointed son of God, kung ano man yung explanation. And that is your constitutional right to express your religion. Okay? No problem with that. And it's also your constitutional right na kaibiganin ng gusto mong kaibiganin. Pero may tanong ako sa iyo, idol.
asan ba si Kibuloy? Kasi ang nangyari kasi ngayon, hinahanap si Kibuloy, pumunta dun sa mga haven niya, haven na hindi heaven, haven, shelter ibig sabihin nun. So hindi siya makita doon. Okay, so sa tingin mo nasan kaya siya? Pwede mo ba siyang i-DM? Or pwede mo ba siyang i-text? Pwede mo siyang i-Viber, i-Telegram? Or pwede mo ba siyang kalabitin? Para sabihin mo sa kanya na pumunta, may itatanong lang. Yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Pag nakikita ko talaga si Duterte, naawa ako. Ito ba yung top 1 sa survey nyo? Mukhang Walking Dead na. Yun lang naman yung sa akin. Pentalin, gege mga lord.